Yun ang ano mga kababayan, bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, babati muna ako ng magandang hapon sa kayong mga subscribers, sa kayong mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang ano, tuloy na tayo agad sa ating pag-usapan. At sa video na ito, pag-usapan natin ulit itong napakayabang na si Epifanio Labrador, ang vlogger at pagkakangan. Ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yun ang ano mga kababayan, ibubuking ulit natin itong napakayabang na si Epifanio Labrador. Akala siguro niya hindi ko mapapansin, hindi ka talaga makakalusot sa akin, Panyo, dahil lahat ng mga ginagawa mo, lahat ng mga kasinungalingan mo, ibubuking ko yan. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka magbago. Ako yung tinik sa lalamunan ng tao. O bakit nasabi ko na ibubuking ko ulit itong si Epifanio Labrador? Dahil nga yung kanyang video na ito ay recorded ito mga kababayan. Akala siguro napakagaling niya na hindi natin siya mahalata. Lahat naman ng mga sinasabi niya ay recorded. Maliban na lang sa umpisa, nagsasalita ito. Pero nga, malalaman mo mga kababayan kasi nga, biglang mag-iba yung tono ng kanyang boses. May mga pasabi-sabi pa siya na kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Talagang hindi ka talaga magkakamali. Dahil yung mga sinasabi mo na yan, ay binabasa mo yan sa Google. Andyan. Kitang-kita yan. Yung mga paliwanag mo, kunwari, nanggaling sa utak mo. Sinasabi mo pa, kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal kong kababayan, paano ka magkakamali? Binabasa mo ngayon lahat ng mga sinasabi mo. Kaya alam ko yan, na nagsisinungaling ka na naman. May papaliwanag-paliwanag ka pa. Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Talaga namang manluloko kang tao ka kung hindi ka lang mambubudol. Noong nakarang araw, nilagay mo yung Gcash mo dyan sa screen mo. Tapos ngayon, lulukuhin mo na naman. Akala mo, kaalaman mo yung mga pinagsasabi mo. Binabasa mo naman yan. O mga kababayan, pansinin ninyo, biglang mag-iba yung bilis ng kanyang boses. Yung tono ng kanyang boses. Bago niya ilabas yung kanyang recorded na mga pinagsasabi, ay medyo mabilis yung kanyang pananalita o matingkad mga kababayan. Tapos bigla na lang, basta kayo nang bahalang humusga. Ito na. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Sana ba yon? Ito na. O, ito na. Na inimbestigahan ito ng ICC. Si Trillanes yan. Ngayong panahon na presidente si President Marcos. Hindi po ito pangigipit kay Duterte. Si Trillanes yan mga kababayan. Isa po itong katunayan na mayroong justisya sa mundo. Kaya patuloy ko pa rin, itataya ang buhay ko para sa inyo. Dahil alam ko, punong-puno tayo ng pangarap na gusto nating magbago ang bansa natin. Kaso nga lang, walang tumatayo, walang nakikipaglaban, at walang totoong nagmamahal. Masakit man tanggapin, Pilipino tayo, pero binababoy tayo. Kaya ako ito pinaglaban, na kahit itaya ko ang buhay ko, hindi ko tatalikuran ang pinangako ko sa inyo. So yun, malinaw po manahimik ka, Trillanes. Mga kababayan, yung mga naging salaysay po ni... Manahimik ka nga, Trillanes. Itataya mo yung buhay mo. Huwag mo ko paglulukuhin. Ikaw ng aso ka, ikaw ng sinungaling ka. Mas sinungaling ka pa kay nabaliktad mga kababayan, ka lang. Nasaan ba yun? Bakit bumaliktad to? Yan. Mas sinungaling ka pa kay Epifanio Labrador? O baka parehas lang kayo ng kasinungalingan? Itataya yung mga buhay ninyo, talaga naman. Paano nyo itataya yung mga buhay ninyo? Ikaw, Trillanes, huwag mo nga kami paglulukuhin, kaya nga hindi ka na naman nanalo pag tumakbo ka sa national. Baka dyan sa Caloocan, baka ilang pasok ka din dyan. Dahil nakikita ko yung mga video dyan na talagang pinagtatawanan ka lang. Marami akong kamag-anak dyan. Diyan sa may Caloocan, diyan sa may Bagong Silang. Pasalamat ka, wala na ako diyan. Talagang babatuhin kita ng malaking tinapay pag kung nagkataon na nandyan pa ako diyan sa Bagong Silang. Hindi ka mananalo sa Caloocan. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Ito, patuloy natin ito mga kababayan.
dating Senador Antonio Trillanes sa video pong napanood natin. So, hindi po pala totoo yung sinasabi o binabalita ng mga DDS, lalong-lalo ng mga vlogger ni Digongyo. Ayan mga kababayan, yan, ano pa yan, actual siya na nagsasalita dyan. Maya-maya, maging recorded na yan ito. Tuloy natin. Na ang may kagagawa ng pagkakulong ni Digongyo ay ang ating mahal na Pangulo. Malinaw po sa mga naging testimonya po ni dating Senador Antonio Trillanes na 2017 pa lang ay nag-file na siya ng kaso sa ICC laban po dito kay Rodrigo Roa Duterte na halos magwawalong taon na ang lumipas. So, dito sa kanyang testimonya, basag o wasak yung mga kasinungalingan na ginawa ng mga fake news vloggers ni Rodrigo Roa Duterte. Eto mga kababayan na kung ako po tatanungin ninyo, kung gugustuhin po talaga ng ating mahal na Pangulo na sumapi o baliwalain yung kanyang naging pangako po sa mga Duterte, maging dito kay Bato de la Rosa, na hindi na isasali pang muli ang bansang ito sa ICC, pwede po niyang gawin yon. Kung meron po siyang masamang plano, kung meron po siyang personal na galit dito po sa pamilyang Duterte. Ngayon, kung ikaw ang Pangulo, katulad po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakatanggap ng pambubuli, nakakatanggap ng pangaharas, nakakatanggap ng mga pagbabanta, nakakatanggap ng mga paninira, nakakatanggap ng mga pambabastos mula sa mga taong humiling sa iyo na huwag ibalik ang ICC o huwag ibalik ang Pilipinas sa pagiging membro ng ICC. Ano kayang gagawin ninyo? Kaya bilisan mo, manahimik ka. Kung ikaw, ako siguro, sa mga ginawa ng mga Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., matagal na sigurong... Huwag mo na isali yung sarili mo. Huwag mo nang gawing example yung sarili mo. Huwag mo sabihin, pag ako. Dahil di ka makakalabas dyan. Nagtatago ka naman. Pag ako. Lumabas ka muna dyan para maging example ka. Huwag kang mag-ano dyan. Huwag kang mag-ukunwari dyan. Wala ka namang kwenta. O sige. Kung ibinalik ng ating mahal na Pangulo ang bansang ito sa pagiging membro ng ICC. Nang sa ganon, magkaroon muli ng kapangyarihan ang ICC sa bansang ito. So, dahil sa ang ating mahal na Pangulo ay wala namang plano na ipahuli si Rodrigo Roa Duterte sa ICC, kaya hindi niya kinailangan o hindi niya ginawang ibalik ang bansang ito. Manahimik ka, Epipani, wala kang alam? Sino bang talagang nakipag-ugnayan sa ICC? Inamin na lang ICC na itong mismong gobyerno na ito ang nakipag-ugnayan na talagang tawag nito mga kababayan, yung gusto ng gobyerno na ito na ipa-aristo itong si dating Pangulong Duterte sa ICC. Inamin na lang ICC yan. Yung tagapagsalitaan ng ICC mismo ang nagsabi, ang gobyerno na ito ang talagang nakipagtulungan, ang gumawa ng paraan para nga madala sa dahig itong si dating Pangulo Duterte. Huwag mo kaming paglulukuhin. Pakuhan mo. Para maging membrong muli o maging membrong muli ng International Criminal Court. So malinaw po sa mga sinabi po ni dating Senador Antonio Trillanes na kung ano man ang nangyayari ngayon at kung ano man ang naging hakbang ng Interpol at kung ano man ang naging sanhi o dahilan kung bakit tinuli si Digongyo, yan po ay dahil sa kanyang isinampa noong pang 2017 na ngayon po ay ginawa na, kinilos na o ginampanan na ng International Criminal Court sa pamamagitan po ng Interpol. Na kung saan, dahil po tayo may obligasyon sa Interpol, tayo po ay nakipagtulungan. Tayo nakipagtulungan para mahuli itong si Rodrigo Roa Duterte. So, marami nagtatanong, bakit ganon? Bakit ganyan? Bakit tumulong ang bansang ito sa Interpol? Ano bang obligasyon natin sa Interpol? Pero bago po natin sagutin yan, sabot po natin makakaya, gusto ko muna pong linawin. No? Kasi may nagtatanong at meron ding nalilito. Kasi sabi nila, bakit hinuli pa? Hindi na... Yan mga kababayan na malinaw yung kanyang boses niyan. Wala pang para mga tutubi. Ano ba tutubi ba? Tumutunog pag gabi. Pero maya-maya mayroon na yan. Sige, patuloy natin yan. Hindi na nga tayo membro ng ICC. So, bakit hinayaan ng gobyernong ito na hulihin ng Interpol si Digongyo?
Okay, para po maintindihan natin, alamin muna po natin, dumako muna po tayo sa tamang proseso o alamin muna po natin yung proseso ng International Criminal Court. Okay, ito. Pero bago ang lahat, ayan ang mga kababayan, ano? Yung busis na yan, gabihan. Parang may mga tawag ito, tumutunog pa gabi. Tutubi ba yan? Yung parang ano ba yan? Yung parang nasa gubat, mga kababayan. Yan yung parang may mga naririnig tayo na busis dyan. Ibig sabihin, yung mga sinasabi niya na yan ay recorded yan. Hindi yan yan yung talagang sinasabi niya ng actual. Recorded yan, mga kababayan. Kaya huwag tayo magpaloko sa taong ito na may alam ito. Wala talaga itong alam. Nagbabasa yan. at gusto ko rin po munang ipaliwanag kung ano ba ang ICC. Kasi marami pa rin hindi nakakalam kung ano ba ang ICC. Anong uri ba ito ng hukuman? So, kung di po ako nagkakamali, ang International Criminal Court o ICC po ay isang intergovernmental o governmental na organisasyon at pandaigdigang tribunal na nakabase po sa Dahig, Netherlands. Kung hindi po ako nagkakamali, mga kababayan, nagsimula pong maging epektibo ang ICC noong ika-1 ng Hulyo 2002. Huwag na natin tapusin yan. Recorded yan, mga kababayan. Kunwari lang siya, nasa harap siya ng kamera, nagsasalita siya. Pero yung may sinasabi niya, siguro kinagabihan, nirecord niya yan, habang binabasa niya yan sa Google, mga kababayan. Dahil nga, maririnig natin na parang gabi, may mga... Ano bang tawag niyan? Tutubi ba yan? Tama ba ako? Hindi ko kasi masyadong alam yung mga ganyang tunog-tunog sa paggabi ha. Maliban na sa mga paniki, alam natin yan, mga aswang, mga tawag sa amin dito, kikik, yan, mga naririnig natin yan. Pero yung nasa paligid ni Panyong, yung parang napakaraming umaalingis-ngis, ano bang tawag niyan? Mga insekto sa gabi. Tama, mga insekto sa gabi, mga kababayan. Parang si Epifanio Labrador, insekto rin sa gabi yan. Huwag mo kaming lokohin, Panyong, na alam mo yan. Alam mo talaga yan dahil binabasa mo. Mamaya ilagay ko dyan sa harapan niyo na yung mga binabasa niya ay makikita mo talaga yan sa Google, mga kababayan. Pwede mo i-search doon. Kaya huwag mong sabihin na kung hindi ako nagkakamali. Talagang hindi ka magkakamali dyan dahil binabasa mo naman yan. Huwag mo kaming lokohin. At saka biglang mag-iba yung kaniyang pananalita. Ito na, mga kababayan, may papakita din ako sa inyong video na talagang alam ko na ikakagalit itong si Epifanio Labrador. Ito, Panyong, ito yung totoo. Huwag mong lokohin yung mga supporters mo. Mga supporters ni Panyong, pinagluloko lang kayo. Kunwari, may alam yan. Wala talagang alam yan. Hindi niya alam yung kanyang mga pinagsasabi. Maniwala kayo sa akin. Ito, mga kababayan, yung ikakagalit talagang uusok yung 3 butas ng ilong ni Epifanio Labrador pag napanood niya itong video na ito. Ito na, mga kababayan, panoorin natin ito. Kasi wala, teka lang. Usok sa 17% ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Sa pananaw po ng isang political analyst, malaki ang naging epekto kay PBBM ng ginawa pong pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte na sinundan pa ng investigasyon ng Senado kung saan nabunyag ang mga ginawang umano'y paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulo. Karagdagang detalye sa report ni Mean Corvera. Siguro po yung baka may mga hindi pa po siya nagagawa po na mga projects na ng mga nakarang zona niya, mga nabanggit niya, mga hindi pa po siguro na tapos or na uumpisahan. Pero sana may magkaroon tayo ng seguridad sa pagkain kasi siyempre para sa atin din naman lahat yan. Sana meron. Speaking of pagkain, mga kababayan, si Panyong kawawa yan. Kasi noong isang araw, nilagay niya na yung number ng GCash sa kanyang screen, dahil nga humihingi ng abuloy dahil nga daw nahirapan na sila sa kanyang pagtatago. Wala na daw silang panggastos ng kanyang pamilya. Kaya nga, mga kababayan, pati anak ay dinadamay nitong si Panyong na ito. Speaking of pagkain, kung halimbawa natupad nitong si Pangulong Bongbong Marcos yung 20, yung kilo ng bigas, di sana, Panyong, di ka mahirapan na bumili ng bigas. May marami namang ulam dyan sa gubat.
May malaki ka namang farm, may palisdaan ka naman. Kaso nga lang yung palisdaan mo ay nasunog. Tapos yung farm mo na humaharbis ng truck na palay, hindi nga magkasya kung maliit lang yung sasakyan. Ayun sa mga sinasabi mo, kailangan mo ng help. Pero nga naman, puro kasinungalingan lang. Tapos nanghingi ka ng abuloy ngayon, nung nakarang araw. O nasaan yung pinagsasabi mo na 80,000 araw-araw, hindi bumababa sa 80,000 araw-araw. Pero ngayon, humihingi ka na, nagmamakaawa ka na. O may nagbigay ba siya ng abuloy? Pakisabi naman dyan, ipakita mo ulit yung pera para hindi ka magmukhang tanga. O ito, patuloy natin to. Sana sa susunod na magkaroon tayo ng ganong Sana yun din ang masigir ni BBM sa atin. Yan ang hinaing ng ilan lamang sa ating mga kababayan na posibleng dahilan rin ng pagbaba ng kanilang tiwala sa administrasyon. Sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, bumulusok pa ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang tumaas naman ang performance rating ni Vice President Sara Duterte nitong Marso ngayong taon. Ginawa ang survey mula March 23 hanggang 29 kung kailan tinanong ang taong bayan sa kanilang opinyon hinggil sa naging pagganap ng tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno. Si Duterte lang ang nakakuha ng pinakamataas na rating sa 4 na pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Sa ulat sa Bayan Survey, bumagsak sa 17% ang approval rating ni Pangulong Marcos mula sa dating 42% noong Pebrero at 25% nitong March. Taliwas yan sa performance rating ni VP Sara Duterte na umabot sa 59%, tumaas pa ng 7% para sa 52% nitong Pebrero. Grabe, no? Bukod kay Pangulong Bongbong Marcos, bumagsak rin ang approval rating ni na Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Si Escudero nakakuha ng approval rating na 39%, mas mababa pa na 8% noong Pebrero, habang si Romualdez umabot na lang sa 14% ang approval rating. Yes. Ayon sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, tinamaan si PBBM ng ginawang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinundan. Yan mga kababayan, talagang nagsibulusukan pababa itong mga ano na ito, itong mga bangag na ito. Tinamaan daw mga kababayan, nakala ko tinamaan ng kurikong o tinamaan ng kitong. Hindi pala kasali dito doon si Pipanyo Labrador. Tinamaan sila mga kababayan dahil nga sa kanilang ginawang illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, kaya bumaba yung kailang trust at approval rating mga kababayan. O tapos tingnan ninyo, si Vice President Sara Duterte pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. Isa na tayo niyan mga kababayan. Ilan lang ba itong mga kumag na ito? Itong grupo ni Panyong, ilan lang ba itong mga ito? Ayun nga kay Senator Bato de la Rosa, nasa 80% tayo na sumusuporta sa mga Duterte. Ang 60%. At 80% nga, tama, 80% mga kababayan. Nasa 80% tayo. 20% lang sila. Tapos nahati pa ngayon. Nahati pa ngayon dahil nga itong si Senador Amy Marcos ay pinaimbestigahan itong illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kaya yung mga Marcos mga kababayan, yung mga Marcos loyalists, nahati. Naging 10% na lang yan sila. 10% kay Amy, 10% dito kay ano. Kaya talagang babagsak. Babagsak talaga sila sa trust and approval rating mga kababayan. Yun ang dito lang muna at siguro nung nalaman ito ni Panyong ay baka hindi siya makakain ng mga 1 linggo mga kababayan. Pag napanood natin ulit si Panyong, baka lumaki na yung kanyang gatuldok na mata. May pag-google ka pa, kahit nagbabasa ka, sabihin mo pang na kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Nakapan yung kami maglulukuhin kung maloko mo yung mga supporters mo ng mga loko-loko, ng mga anga-anga, wag kami. Hindi mo kami kayang lukuhin. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Mag-shoutout tayo dito Ang daming mga komento dito tungkol kay Mike Abe. Mike Abe, tinatad-tad ka na ng komento dito Mike Abe, talagang kawawa ka.
Ikaw yung isa sa mga journalist na napakabugok. Tao ka. Shout out ha kay Julio Pedregal. Julio Pedregal Jr. Shout out. Mukha mo Mike Abe. Shout out na rin kay Juvenal RC. Hayaan mo yan, gustong gumawa ng masama, lagot yan kay Tore, hulihin yan kahit warrantless arrest. Biruin mo yan, warrantless arrest, ginawa. Pwede nang gawin yan ni Tore, kaya yung iba nga hindi na nagdadala ng lisensya eh. Kasi pwede naman pala eh. Sabihin mo lang, nandoon yung lisensya ko nasa bahay namin, kukunin ko muna. Ganun daw pag inaresto mo yung tao pag hindi mo dala yung warrant of arrest, mga kababayan. Ayun kay General Torre. Shout out na rin kay Nying Balyonado. Boto natin si Atty. Marcolita, vote straight, PDP laban. Yan, tunay, totoo yan. Ilagay ko pala sa screen yung ano dyan, yung Duterte mga kababayan. Shout out na rin kay Melchura Rinda, 100% support Rodante Marcolita for Senator. Totoo yan mga kababayan. Yung Duterte mga kababayan, huwag natin kalimutan ha. Dapat yun talaga yung unahin natin sa ating mga balota. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Shout out kay Ma'am Virgin Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Ronald Pagyo. Ronald Pagyo, shout out. Shout out na rin kay dito sa ng baba, Corazon Gonzales, shout out. Shout out na rin kay Ami Mendoza. Dapat ang susunod ay si Mike Abe. Anong gusto natin gawin kay Mike Abe? Yan ang pinaka-traidor, si Mike Abe, ulupong. Sabi ni Ronsky Di Guzman, Mike Abe, ulupong ka daw. Anong tawag natin kay ano? Ang tawag niyo kay tawag nito kay Epipanyo Labrador. Anong tawag? Kung ulupong ang tawag kay Mike Abe, ano naman itong si Epipanyo? Hindi rin piling galunggong. Shout out na rin kay Eduardo Hirmino. Tama, isunod si Mike Paipal din yan. Shout out kay Ma'am Edisa Borbe ha. Shout out kay Romeo Torres. Romeo Torres, shout out. May nagpa-shout out sa akin dito sa akin ha. Sana siya. Puntahan ko lang, shout out ko lang ito. Sana yun. Shout out na rin ha. Shout out na rin kay Nico Costibulo. Shout out kay Nico Costibulo. Taga ano siya? Taga Naik, Cavite. Maraming salamat ha sa inyong panunood dyan. Nico Costibulo ng Naik, Cavite. Maraming salamat. At shout out na rin kay Dudong Carpio at kay sino to? Kay Jen TBT. Yun ang ano, dito lang muna at once again, this is Ronde TV, mga ingat ang lahat. God save the Philippines.